Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we fill up this place with thanksgiving and praise. Hallelujah, Lord. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Lord, hear our prayers. Hear every cry. Oh, Lord. Hallelujah.
prophesy us winning our battles. Is the glory forever, amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever, amen. Heavenly atmosphere be in this place tonight. Capture your people. Capture your people.
We welcome your presence in this place. We come boldly by the blood of the Lamb to your throne, O God. You said you inhabit, you are enthroned in the praises of your people. We honor you, we bless you as the Father and the Judge of all universe. We join the 24 elders surrounding your throne. We crown you King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah, Lord, right now, let your Holy Spirit continue to enlighten us, that you are awakening your people to the authority that you have given us. Father, we thank you, we give you praise. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. You may be seated in the presence of God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. One day, the angels came to present themselves before the Lord. Alam niyo, yung angels na ito yung mga ministering angels, at ito yung angels na nakita ni Natalia na nagagather ng mga prayer natin papuntang langit. Pinipresent nila yung kanilang sarili, pati yung mga accumulated prayer requests sa harap ng trono ng Diyos. Sabi niya, one day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. Okay? Satan also came with them. Verse 2, and the Lord said to Satan, where have you come from? Satan answered the Lord, from roaming through the earth and going back forth in it. Next verse. Hallelujah. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? Ano sinabi diyan? Have you considered my servant Job? There's no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who feared God and shunned evil. Hallelujah. So, ang sabi rito, does Job fear God for nothing? Satan replied.
Why? Because you have blessed the work of his hands so that his flocks and herds are spread throughout the land. Next verse. But stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face. Next verse. Hallelujah. Then the Lord said to Satan, very well, then everything he has is in your hand, but to the man himself do not lay a finger. Then Satan went out from the presence of the Lord. So makikita po ninyo na yung pinuntahan nitong mga anghel na ito ay kung saan nagtatrabaho si Lord, kung saan ang opisina ni Lord, which is the court of heaven. So sa korte, nagsampa ng kaso itong si Satan. At ang kaso niya na isinampa kay Job ay, ang sabi niya, kaya lang tapat sa iyo si Job dahil pinagpapala mo ang gawa ng kanyang kamay. So merong humamon at sabi niya, kung tatanggalin mo ang covering na yan, yung hedge of protection na yan kay Job sa kanyang mga blessing, material blessing, susumpain ka niyan. Pero sabi ni Lord sa kanya, then the Lord said to Satan, very well then, everything he has in your hands, but to the man himself, do not lay a finger. Then Satan went out from the presence of the Lord. Then, nakita natin kung anong sumunod na istorya dyan. Nagkaroon ng atake doon sa mga asno niya, sa mga hayop niya, sa mga anak niya, sa pamilya niya in one day. Pero ang respond ni Job ay mag-worship. In spite of that, in one day. Now, pansinin po ninyo yung sinasabi rito ng Panginoon. Nung pinayagan ni Lord si Satan, merong limit. Hindi sinabing pati buhay niya kunin mo. Hindi, may limit. Sabi niya, gawin mo lahat, pero merong limit. So makikita natin na kapag ang Diyos inalaw niya ang isang bagay, meron siyang mas malalim na purpose kahit si Satanas hindi niya alam. Kahit ikaw hindi mo alam, ang Diyos lang ang nakakaalam. Sapagkat yung kanyang sinabing, sige, hindi siya sumusugal doon. Sigurado siya sa outcome. Alam niya kung ano magiging outcome. Pero tignan ninyo kung ano ang magiging epekto nito. Ang labanan is doon sa korte. Okay? Dito, sa korteng ito, mapapansin nyo, isipin ninyo, nandun si judge, which is our Father, our God. Nandun yung nag-aakusa, okay? Nasa korte, si Satanas nag-aakusa. Pero yung inaakusa, wala dun sa realm. Wala, di ba? Wala. Pero may ginagawa si Job sa baba. Ano ginagawa niya sa baba? Ano yung kanyang ginagawa sa baba bago siya akusahan? Bawat isa niyang anak, gumagawa siya ng altar. Intercessor siya. Na iniisip niya, baka sa kanilang private life, nakakagawa o nilalapastangan nila ang Diyos. Kung just imagine, yung anak niya, ilan yung anak niya? 7, 8. Kung ilan yung anak niya, 8 altar din yun. Tig-isa sila. Nilalagyan niya ng offering yon. So makikita natin, bagamat physically wala siya, pero yung worship ni Job ay nakakarating sa korte ng langit. Are you here? Okay. Now, pansinin ninyo yung sinabi ni Lord kay Satan. Na-consider mo ba, ano sabi niya? Na-consider mo ba si Job? There is none like him. There is none like him on earth. Pansinin niyo yung kanyang position sa realm ng spirit. Sabi niya, he is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. So ibig sabihin, walang platform or foothold ang kaaway para maatake niya talaga si Job. Maliban na lang natanggalin ng Diyos
yung hedge of protection na yon. Which is, yun yung kanyang ni-request. Nakuha nyo? Ni-request ni Satan yon. Mamaya, sasabihin ko sa inyo, bakit si Lord, nakita niya, naramdaman niya sa realm ng Spirit, humingi ng permiso si Satanas. Kung paano humihingi ng permiso si Satanas dito kay Job, tanggalin mo, i-lift up mo yung hedge of protection, atakihin ko siya. Si Jesus, narinig niya, nakita niya si Satan, humihingi ng permiso para atakihin sila Peter, lahat ng kanilang mga disciples. Sabi niya, specifically Simon Peter, ikaw ay atakihin ng kaaway. They will sift you like a wheat. Pero anong ginamit ni Lord na word? Plead. But I plead with you, Peter. Ibig sabihin, namagitan siya doon sa realm. Walang kaalam-alam si Peter na merong inayos si Lord sa realm ng heaven, which is in the court of heaven. Nag-plead siya. The word plead is courtroom yan. Courtroom term yan. How do you plead? Guilty or not guilty? Yung pleading na yon, naging attorney, may inayos si Lord. Okay? Yung atake na hiningi kay Peter, James, and John sa lahat ng disipulo ay parang atake na para bang hindi na sila makakabalik. Pero dahil nag-plead si Lord, sabi niya, makakabalik ka. When you come back, strengthen your brothers. So mapapansin ninyo, bago pa mag-manifest ito sa physical realm, merong trinabaho si Lord as attorney in the realm of the Spirit. At yun yung klase ng prayer na dapat nating maintindihan. Dahil yung prayer na yon, yun yung koneksyon doon sa Luke 18. Now, bago tayo pumunta doon sa Luke 18, meron ditong sinabi, consider my servant Job. So, paano tayo mag-ooperate? Paano natin siya lalabanan? Lalabanan natin siya, sabi niya rito, there's no one like him. He is what? Blameless and upright. A man who fear God and shuns evil. Nandun ka sa place of what? We operate, we cannot fight, we cannot go to the court na merong foothold ang kaaway sa atin. That's number one. Hindi ka po pwedeng mag-engage sa laban ng merong foothold ang kaaway sa'yo. Siguraduhin mo na walang string attached ang kaaway sa'yo. Sapagkat pag merong string attached ang kaaway sa'yo, wala kang authority o confidence na humarap sa trono. So, makikita natin dito, ang unang sinabi ni Lord kay Job, kinonsider mo ba siya? Yung position niya, malinis, blameless, upright in heart. A man who fear God and shuns evil. So that is the position. If my people are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways. Turning away from wicked ways, then I will forgive their sin. Then I will hear their prayer. Then I will heal their land. So makikita ninyo yung principle, yun yung unang-una. Kaya pagdating dun sa John chapter 14, verse 30, ito naman ang sinabi ng Panginoon sa Amplified Version. Okay? Sa Amplified Version, tignan mo yung position ni Lord. Nung siya'y nakikipagbaka dito sa earth hanggang cross, hanggang sa prayer na ginagawa niya, pansinin niyo yung position niya. Sabi niya rito, I will not talk with you much more, for the prince or the evil genius, ruler of the world is coming. Tandaan ninyo, anong ginagawa ni Satan? Ano sinabi niya? Tinanong siya, saan nga galing? Pumaroon at pumarito, naglalakbay ako, nagro-roam ako. Anong sinasabi niya? Nagmamasid ako. Nag-o-observe ako. Tinitignan ko ang lahat ng tao. Tinitignan ko sila. Both corporately, both in public and in private. Sabi niya. So, ang sabi ni Jesus, pansinin niyo yung kanyang word. Sabi niya, the devil has no claim on me. The devil has nothing in common with me. There is nothing in me that belongs to the devil. Therefore, he has no power over me.
So pansinin nyo yung position ni Jesus, which is, ito yung powerful position sa prayer. Kaya nga, ang tapay niyang humarap sa kaaway kasi walang kiniklaim ang kaaway sa kanya. Wala silang in common with Him. There's nothing in me na inaangkin ni Jesus na galing kay Satan. Bitterness galing kay Satan yan. Hate galing kay Satan yan. Kapag kakontaminado ang ating puso't isipan ng mga bagay na nature ni Satan, meron siyang foothold. Meron siyang inaangkin. So, we cannot operate kapag merong inaangkin ang kaaway sa atin. So, ibig sabihin nito, kung yung abogado mo, yung counselor mo, which is the Holy Spirit, pagdating mo sa harap ng husgado, kailangan walang makitang butas ang kaaway sa'yo na pwede kang idiin at ikulong. Are you here? Wala dapat makikita. So, the question is, ang sabi ng Bible, kung walang makikita, pero lahat ng tao nagkasala. So, ibig sabihin tayo, makasalanan. For all have sinned and fall short of the glory of God. So, therefore, paano tayong haharap doon? The only way para makaharap tayo doon is by the blood of the Lamb. So, ibig sabihin, yung blood na ito, sa 1 John 1:7, sa 1 John 1:7, ibig sabihin, habang nandito ka sa earth, hindi mo minsan may iwasang ma-defile, madapa, magkasala, mapuno, mawalan ng pasensya, pumatol. Hello? Pero nakikita ng Diyos, katulad ni Peter, dumating siya dun sa point na sa sobrang takot niya. Di ba dun pa lang sa Gethsemane? Sinabi, sino si Jesus Christ of Nazareth? Where is Jesus of Nazareth? Si Jesus ang hinahanap, pero ang nagtakbuhan sila Peter. Makikita natin na takot sila. So because of fear, Peter was blinded by fear that pushed him to deny the Lord 3 times. Pero sa puso niya, sa isip niya, sabi niya kay Lord, Lord, hindi kita iiwan. Halos lahat sila sinabi nila kay Lord yun, hindi kita iiwan. Pero nagkaiwanan. Nagka-betrayan, nagkahudasan. Si Judas hindi nakabalik. Bakit? Hindi pinag-pray ni Lord si Judas. Ang sabi niya kay Judas, sana hindi ka na pinanganak. Di ba? Magkaiba yung kanyang dealing kay Judas tsaka kay Peter. Pagka sinabi ni Lord sa'yo, sana hindi ka na pinanganak, ibig hindi ka na makakabalik. Pero pagka ikaw si Peter, sinabihan ka, pinag-pray kita, mapalad ka, merong namagitan sa'yo. Kaya si Jesus as the great high priest, nung siya'y mabuhay na maguli, naging walang hanggang tagapamagitan. So makikita natin dito, as a great high priest who seated at the right hand of God, naging legal counsel natin siya eternally. Naging eternal legal attorney natin siya. So makikita ninyo, kapag hindi mo alam, and hindi sa'yo na-reveal yung ganitong klaseng reality sa realm ng spirit, hindi mo maiintindihan bakit yung laban, minsan, hindi mo po pwedeng dalhin yung laban dun sa mga squatter, palalayasin mo yung mga squatter, magkakabukol ka lang pagka nagkabatuhan kayo. Kahit na lupa mo yun, hindi doon ang laban. Dalhin mo ang laban sa korte. Sa korte mo patunayan na sa'yo yung property na yon. At yung korte, pag naglabas ng verdict, pinalo yun at sinabi ang favor ay nasa sa'yo, okay? Magpapadala ngayon yun ng sheriff, non-appealable na yung kaso sapagkat nanalo ka na doon sa korte. Hindi mo pinanalo doon sa squatter, sa korte. At pag naipanalo mo doon sa korte with the evidence, lahat ng ebidensya na hawak mo, tinatayuan mo,
I'm telling you, kapag nakita ng korte yan, tama ang sinasabi nito, papaboran ko to. Pag nanalo ka ron, magpapadala ng demolition team yon. At lahat ng mga squatter na yon ay paaalisin. Kahit wala ka na doon, may lumalaban para sa'yo. Bakit may lumalaban para sa'yo? Kasi nanalo ka sa korte. Okay? Naintindihan nyo? Okay, now, kung titignan natin yung Luke 18, dito mo makikita, di ba dito sa Book of Job, makikita ninyo na wala doon si Job sa realm ng spirit. Correct? Dito sa Luke 18, wala naman si Satan. Ang nandun naman yung widow. Okay, basahin natin ha. Sabi niya, so then Jesus told his disciple a parable to show them that they should always pray and not give up. So pinauna na niya na the moment na sinet mo ang isipan at puso mo sa panalangin, dapat hindi ka po pwedeng give up. Nandun sa isip at puso mo na walang give up until such time na lahat ng inilagay mo sa kaso, sa docket ng judge, kailangan mailagay yung dokumento na yon. Nakadakit na yon, wala nang give up doon, kailangan dire-diretso yan hanggang sa matapos yan. So, ang sabi niya sa verse 2, dire-diretso lang. He said, ano ang kanyang topic? Prayer. Correct? Naintindihan niyo? Ang topic niya is prayer. Pero pansinin niyo yung kanyang kwento about prayer. Sabi niya, in a certain town, there was a judge. Kita ho nyo, may judge. Who neither feared God nor cared about man, and there was a widow in that town. Ano sinabi? Who kept coming to him with a plea. Sino niyo? With a plea. Okay? Sa King James. Ano sabi niya? Ayan. There was a certain city, a judge who did not fear God nor regard man. Ano sinabi niya? And she came to him saying, now there was a widow in that city, she kept, sa Amplified, she kept coming. Ayan. Saying, protect and defend and give me justice against my accuser or adversary. Pansinin niyo yung word, who kept coming to him. Ibig sabihin, laging nasa mesa ng judge. Ibig sabihin, lagi siyang nag-a-appear sa mesa ng judge. Itong babaeng ito. Alam niyo ba na sa legal, kapag nag-akusa ka, nagkaroon na kayo ng arrangement. Nagkaroon kayo ng arrangement sa kaso, pag hindi ka sumipot sa mesa ng judge ng 3 beses, madidismiss ang kaso mo. Kung ikaw yung inaakusahan, 3 beses kang hindi sumipot, ang kasunod ng pangatlong sipot nun is warrant of arrest. Okay? Are you here? Alam niyo ba kung bakit maraming mga Kristiyano nag-pray ng unang araw, tas hindi niya pinalo up, hindi niya tinuloy-tuloy, hindi niya determine, hindi niya tinapos yon, hindi niya kinonsentrate, hindi niya pinokos yung laban na yon. Umandar yung kaso. Pero ng pangalawang araw, hindi na siya sumisipot, tumigil na siya, nang hinawa na siya, tinamad na siya. What happened is that nawalan ng saysay yung kanyang unang kaso. Kasi hindi na siya sumipot doon sa mesa ng judge. Ito ang sinabi niya, protect and defend and give me justice against my adversary. Next verse. Sabi niya, and for a time, he would not. Ano ibig sabihin ng for a time, he would not? Ibig sabihin, merong delay. Bakit may delay? Sa Book of Daniel, may labanan sa realm ng spirit. 21 days nag-pray si Daniel. Bakit umabot ng 21? Kasi may laban sa realm ng spirit. Yung unang anghel, sinabotahe ng Prince of Persia. Hello? Pero hindi tumigil si Daniel, pray hanggang nakabreak to yung unang anghel. Naintindihan ninyo?
So, nandun yung principle that you kept coming. At hindi ka dapat gumib up at hindi dapat itigil. Ngayon, ang sabi niya, but later on, he said to himself, sabi nitong judge na ito, though I have neither reverence or fear for God, nor respect or consideration for men, yet because this widow continued to bother me, I will defend and protect and avenge her. So, ibig sabihin, bumigay itong judge, itong wicked judge na ito, bumigay. Gamitin natin yung salitang kakulitan. Nangulit lang ng nangulit, hindi gumib up. Sabi niya, ipagtatanggol ko ito. Ipoprotect ko ito. Lest she give me intolerable annoyance and wear me out by her continual coming. Sabi niya, mawiwiri ako. Iwiwiri ako nito. Ididiplit ako nito. Tutuyuin ako nito. Pero pansinin nyo, in contrast sa judge na yan wicked, si Lord good. Ito nawiwiri, but God never weary. The keeper of Israel neither slumber nor sleep. Meaning to say, kaya niyang i-accommodate 24/7 ang lahat ng request. Dahil hindi natutulog ang judge na ito. So meaning to say, kaya niyang trabahuhin ito for 24/7. Ikaw lang, kung kaya mong trumabaho sa prayer ng 24/7. Itong babaeng ito, hindi man 24/7, pero may sinabi sa Bible, he kept coming day and night. 24/7 ang in-apply. Napansin ninyo, sabi niya, at the last, she come and rail on me and assault me and or strangle me. Next verse. Then the Lord said, listen to what the unjust judge say. And will not our just God defend and protect and avenge His elect? Or His chosen one? Or His remnant? Who cry to Him, pansin nyo, nireveal niya yung dapat na presyo na dapat na may mangyari. Kapag in-apply mo ang day and night. He will what? He will He defer them and delay help on their behalf? Ide-delay pa ba ng Diyos kung willing magbayad ang aking mga anak ng day and night? Sabi niya, and will not our God, our just God, defend and protect and avenge His elect? Who cry to Him day and night. Napansinin po ninyo, merong mga prayer, makinig ko kayo, na nagtataas o nagdedemand ng effort and price on our behalf. Merong mga presyo ng prayer na matindi. Merong mga prayer na kailangan ng fasting. Kung naalala ninyo yung merong nagpapalayas ng demonyo yung kanyang mga apostle and then hindi nila mapalayas-layas, correct? Tapos sabi ni Lord, this kind, itong ganitong klaseng kaso will be cast out with prayer and fasting. Merong level. Okay? Yung kay Caris, merong chain prayer at may kasamang fasting ang ginawa namin. Hanggang sa nag-respond si Lord. Ibig sabihin, yung level ng intensity na hinahanap ng Panginoon. Hindi po pwedeng umulan hanggat hindi accumulative yung ulap. Walang babagsak na ulan kung kulang ang evaporation. Are you here? Kaya it took 7 times kay Elijah sa 2 Kings. Di ba? 7 beses siyang nagpray, pabalik-balik yung kanyang servant. 7 beses nagpray hanggang sa merong mamuo na ulap. At ang sabi ni Elijah, sapat na yan na malaman ko na meron ng namumuo. And in few minutes, nagdilim ang langit.
You could just imagine. Nagdilim yung langit, naapektuhan ng elemento, naapektuhan ng weather because Elijah prayed. So ibig sabihin, sa book of James sinabi, Elijah is a man like us. Ibig sabihin, walang pinagkaiba. Walang special kay Elijah. Mas special pa tayo. Bakit? Kasi namatay na ang Panginoon at nag-resurrect at sinend pa sa atin ang Holy Spirit. Kaya mas mapalad, mas matindi ang ating posisyon kaysa kay Elijah. Nakuha nyo? Kaya lang, dapat maging reality sa iyo yan. Dahil kung hindi yan totoo sa iyo, hindi ito nare-reveal sa iyo, you will not make an effort and willingness to sacrifice and focus day and night in that particular case na piniplead mo sa Panginoon. Paano mangyari? So, sabi niya, who cry to Him day and night, will He delay them and delay help on their behalf. Verse 8. Ang sabi niya, and Jesus replied to him, napunta doon, get behind me, Satan. Di ba? Sabi niya rito, I tell you, He will defend and protect and avenge them. Ang word na ginamit is speedily. Now, however, when the Son of Man comes, will He find persistent in faith on earth? So, ibig sabihin, may nire-require yung prayer. Hindi lang basta effort, hindi lang sacrifice, kung hindi persistence. Hindi ito one time lang. Merong mga laban na one time. Hallelujah. Asan sila, Lisel? Dito sa likod. Kaninang umaga, nire-relay sa amin yung usapan sa transition dito sa hardware. Di ba, pinag-pray natin doon yon? Magkaroon ng smooth transition. Praise God, ngayon po ay nagkwento sila, nagkausap sila, smooth ang transition. So, ibig sabihin, palakpakan natin ang Panginoon. Answer na prayer. Meron na tayong initial na nakikita. Okay? Are you here? So, mapapansin po ninyo na kapag ganito yung pinag-uusapan natin, maraming natatrabaho hanggang ngayon si Jesus, ang trabaho niya nasa realm ng Spirit. Makikita natin for 33 years and 3 years and a half, nakita ng mga apostol ang value at priority ng kanyang ministry. Madaling araw, gabi, umaga, makikita natin sa kwento si Jesus nagpe-pray. At doon natin makikita na na-realize ng kanyang mga apostol na ang ugat ng lahat ng physical manifestation, physical demonstration, physical supernatural, physical victory, nag-ugat sa prayer. Kaya nagpatulong sila kung paanong mag-pray. At ang sabi ni Lord, ganito kayo mag-pray. Mag-pray kayo that the kingdom realm will manifest on earth. Let your kingdom come. Let the kingdom realm manifest on earth. How it manifests on earth? Magmamanifest lang ito kapag ka naka-breakthrough kayo sa prayer. Are you here? Now, ini-encourage tayo na magpatuloy pa. Bakit? Kasi sinagot na tayo ng Panginoon doon sa isang request na transition. At marami pa tayong aanihin na mga victories sa ating mga sinimulang ipanalangin. Are you here? Praise God. Ilista po ninyo at tuloy-tuloy. No? Meron na tayong mga concentration ngayon sa warfare department, word department, worship department. Okay? Amen. So, parating po ninyong aalalahanin yung ating pong mga request at ipagpapasalamat yung anak ni Rio, si David, yung supernatural na talagang ang Diyos ay patuloy na Ibig sabihin, nasa kamay na ng Diyos, nakaset na in motion na mag-manifest sa physical.
Hallelujah. At i-intensify natin patuloy kay Ma'am A yung sa amin. Lahat tayo na may nararamdaman sa katawan, kahit ano pa yan. Kung tsatsagain natin at ia-apply yung ginawa nitong babaeng ito, merong mangyayari. Kaya ang sabi ni Lord, kinompare niya ang kanyang sarili. Kita mo yung sinabi ng wicked judge? Bumigay yung wicked judge. Masamang judge, nagbigay ng mabuti. Ako na mabuti, i-apply mo yung persistence, wala ka bang makukuha sa akin? Yung wicked judge nga bumigay, nakapagbigay ng mabuti yung masamang judge. Yung mabuting judge, wala ka bang mapapala sa mabuting judge? Meron! I-apply mo lang yung in-apply nitong babaeng ito sa wicked judge. Yun yung sinasabi niya. Kaso, minsan, pag in-apply mo yun, pag nagsimula ka, mag-isa ka lang, mahirap. Minsan madi-discourage ka. Pero itong babaeng ito, determinado siya. She is willing to pay the highest price. Hindi siya nawala sa kanyang focus of concentration. Hanggang sa sinabi ng judge, sasagutin ko ang prayer nito. Tapos saka nagsabi si Lord, tignan mo ang ginawa ng wicked judge. Wicked yun. Nagbigay ng mabuti. Ako mabuti. Wala ba akong pwedeng ibigay sa'yo? Hallelujah. Are you here? Ngayon, alam nyo sa korte, dapat, pagka ikaw ay merong dinimanda, siguraduhin mo na kumpleto ang dokumento mo. Ibig sabihin dapat, matibay ang iyong ebidensya. Na yung inaakusahan, dinidemanda mo, siguradong makukulong. Anong sinabi ng Isaiah? Sa Isaiah nakalagay, plead your case, let us reason together. Bakit sinabing plead your case? Let us reason together. Ano ang rights mo bilang citizen of the kingdom? Ano ang alam mo sa Constitution? Sa Bill of Rights, nakalagay doon sa Bill of Rights, as a citizen ng Pilipino, kung mapapansin mo, you have the right to gather, you have the right for press, you have the right, meron kang liberty to vote, meron kang liberty sa Bill of Rights. Pag hindi mo alam ang iyong karapatan as citizen of the Philippines, pwede kang abusuhin ng mga authority na wala kang alam sa law. Bakit minsan nadadaya ka ng kaaway? Bakit minsan pinaniniwalaan mo ang kanyang kasinungalingan? Kasi hindi mo alam yung word. Hindi mo alam yung will. Hindi mo alam ang constitution. Yun ang dahilan kung bakit sinasabi ng Panginoon na meditate my word day and night. Para alam mo kung ano lalabas sa bibig mo. Kailangan, hindi po pwedeng lumayo sa bibig mo yan. Dapat yung bibig mo, bumubuka ng aking kalooban, ng aking will, ng aking word. Ngayon, kung sa korte, ang dada ng dada ay yung kaaway at ikaw ay nananahimik, wala kang masabi, lalabas na ikaw ang guilty. Bakit? So wala kang maisagot. Ano isasagot mo? Diba? Correct? So, pagpunta mo ng korte, pagpunta mo ng mesa ng judge, alam mo ang iyong karapatan, alam mo ang iyong position, there's nothing in you that belongs to the devil. Tandaan mo, the devil must have no power over you. Pag nag-engage ka sa prayer at nag-engage ka sa mga decrees at declaration ng Panginoon, tandaan mo, hindi po pwedeng, hindi naka-back up yung sinasabi mo ng lifestyle mo, ng obedience mo. Bakit? Ang nakalagay doon sa Psalm 51 verse 17, ang nakalagay doon, sabi niya sa wicked, bakit mo binabanggit ang aking salita, ang aking covenant, hindi mo naman nilalakaran yan. Sabi niya, tama ba yan? 51. Tama ba yan? Verse 16. 15. Okay.
Tama ba yan? Ha? Hindi ba yan? Pakitingin. 51 ba yun o ano? Ah. Tama ba? 50 verse 16. Ang nakalagay dyan sa verse 16, 50 verse 16, ito ang sinabi. Pansinin nyo. But to the wicked, God said, what right have you to recite my statute or take my covenant or pledge on your lips? Bakit? Kasi sa verse 17, sabi niya ito, seeing that you hate instruction and correction and cast my words behind you, discarding them. So hindi po pwedeng ginagamit mo lang pala yung word ng Panginoon. Lord, sinabi mo. Oh, sinabi mo. Pero sabi ni Lord, nilakaran mo ba? Tinanggap mo ba yung correction ko? Hindi. Sabi niya, you cast my word behind you, discarding them. So kaya pala walang power yung prayer mo kasi hindi ito back up ng iyong obedience. Why do you recite my decrees? Bakit mo nire-recite yung mga decree ko? Anong karapatan mo na angkinin yung aking tipan? Hello? Kaya very powerful ang covenant prayer. Hindi po pwede na ang position mo may butas ang kaaway sa'yo. Kaya sabi ni Jesus, there's nothing in me that belongs to the devil. Kaya kapag meron kang sama ng loob, obligado kang magpatawad. Hindi dahil sa tao na yon na pinapatawad mo, kung hindi dahil ayaw mo na ma-disqualify sa harap ng judge. Na kapag tumingin siya sa puso mo, disqualify ka. Hindi ka niya pwedeng pakinggan. Kaya obligado kang magpatawad. Hindi dahil sa gusto mo siyang patawarin, kundi dahil ayaw mong ma-disqualify. Ayaw mong ma-poison ng bitterness. Kasi hindi ka pakikinggan. Sabi ni Lord, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka pakikinggan ng Ama. Liwanag nun. Di ba? So kahit kano pa kasakit ang mga nangyari or anything, for sake na ma-qualify ka na pakinggan ang prayer mo, magpatawad ka. Hindi dahil sa pinapatawad mo, kundi dahil sa'yo. Hello? Anyan ho kayo? So makikita natin dito, dahil doon, si Jesus, nung mabuhay na mag-uli, He became the great high priest. Naging tagapamagitan siya. Ibig sabihin ng tagapamagitan, naging abogado. Ngayon, nasan si Lord? Nasa right hand. Anong kanyang ginagawa? He ever liveth to make intercession for the saints. Siya ay namamagitan. Hindi mo nga alam kung paano kanya ipinaglaban. Wala kang alam sa detalye kung paano kanya pinaglaban sa realm ng spirit. Now, pagdating doon sa Revelation 12, pansinin po ninyo ang sabi doon. No? Si Satan, na ang tawag, ang title sa kanya ay accuser of the brethren. Sabi doon, di ba? Ang sabi niya, Revelation 12, verse 10. Ano sinabi diyan? Then I heard a strong, loud voice in heaven. Saan ang trabaho? Saan ang labanan? Heaven. Sabi niya, saying, now it has come the salvation, yung pagliligtas, and the power of the kingdom, the dominion, the reign of our God, and the power and the sovereignty, the authority of His Christ the Messiah. So, diniscuss, nasan yung power, nasan yung dominion? Nandun, yung kingdom of God na kay Kristo. For the accuser of our brethren, who keep bringing before God charges against them day and night. Mansinin niyo.
Meron ding day and night ang kaaway. Which, kung ang kaaway may day and night, tapos ikaw, wala pang 30 minutes. Mapapansin mo, hindi pantay yung laban doon sa mesa ng judge. Laging nag-a-appear si Satan doon. Tapos ikaw, 30 minutes lang. So, sa arraignment, talo ka. Doon sa Luke 18, pansinin po ninyo, sa Luke 18, ang laging sinasabi, yung widow tsaka yung judge. Wala si Satan. Correct? Sa Book of Job, chapter 1, ang nag-uusap, si Lord tsaka si Satan. Wala si Job. Diba? Pero parehas lang na korte yun. So, ibig sabihin, kay Old Testament o New Testament, established na ang korte ng Panginoon noon pa. At yun yung kanyang kaparaanan at ito yung kanyang kaparaanan na tinuturo sa atin. So bilang citizen of the kingdom, alam mo ang iyong karapatan at alam mo yung pinaglalaban mo na talagang para sa'yo. Ang healing para sa'yo, ipaglaban mo. Dahil yan ay binayaran. Ano ang constitutional rights mo? Kasi nakasulat sa Bible, by His stripes, we are healed. Yun yung tinatayuan mo ngayon. Lord, pumupunta ako sa trono mo. Ano hinihiling mo? Ano ang piniplead mong case? Healing po yung kagalingan ng aking katawan. Ano ang basehan mo? Bakit kailangan mong matanggap yan at papaburang ka ng judge ng heaven? Kasi po, ang sabi po sa Biblia, sa Isaiah 53, Lord, ito ang aking constitutional. Prinopisay po ito ni Isaiah na sa kanyang mga latay, kami ay gumaling. Lord, nagkatawang tao ang salita at si Kristo po ay hinagupit, pinatay, dumugo, tumulo ang kanyang dugo, Ama. Kaya Panginoon, nung siya ay namatay at siya ay hinagupit, alam ko siya po ay hinagupit para sa akin. Lumalapit ako dahil sa ipinaglaban ng Panginoon para sa akin. That kind of statement is you are pushing, you are presenting your rights at pakikinggan ka ng korte ng langit. Si meron kasi nagpupunta kay Lord, nagmamakaawa. Please, Lord. Sige na, Lord. Hindi siya po pwedeng maantig lang ng awa. Merong substance yung pinaglalaban mo. Ano yung substance ng iyong ebidensya? Sabihin sa'yo, ano ebidensya mo? Ito po, meron ako pong nakitang discussion. Meron po ako nakitang ganito. Ano pa ebidensya mo? Meron po akong nakitang ganito. Hello? Ayan, nakita ko ninyo? Now, pansin niyo sa verse 11. Verse 11. Sabi sa verse 11, and they, pansinin niyo yung day na sinabi diyan. Sino yung day na sinabi diyan? And they have overcome and conquered him by means of what? Blood of the Lamb and by the utterance of their testimony. So, ibig sabihin, sa korte, kapag merong kang matibay na tetestigo sa'yo, maaabsuelto ka doon sa akusasyon mo at ikaw ay maaring mapalaya. Pero kung merong magtetestify din against you, pwede kang madiin at makulong. Ano sinabi niya? Ano yung makakatalo kay Satanas? First is the blood of the Lamb. Dugo ng Panginoon. Ano yung dugo ng Panginoon? Yung kanyang buhay na dumadaloy sa'yo. Ang tanong, dumadaloy ba ang buhay ni Kristo sa'yo? Ang sabi ng 1 John 1:7, as we walk in the light, the blood of Jesus cleanses us from all of our sin. Because the blood of Jesus cleanses us from all of our sin. Therefore, napupunta tayo doon sa position ni Jesus Christ na katulad ng sinabi niya, there's nothing in me that belongs to the devil. Because of what? Because of the righteous blood ng ating Panginoon. Dahil yung buhay na yan ay nilalakaran mo. Yung buhay na ni Kristo lumalago sa'yo. They did not love. Sabi niya rito,
The blood of the Lamb, for they did not love and cling to life even when faced with death, holding their lives cheap till they had to die for their witnessing. Ansinin po ninyo. Anong tumalo sa kanya? Blood of the Lamb and the utterance of their testimony. Now, yung testimony na yan, pansinin niyo kung ano yung utterance ng testimony na yan sa Revelation 19 verse 10. Sa Revelation 19 verse 10, ito yung nakalagay as we close. Hallelujah. Sino rito merong naintindihan ngayon? Hindi ko alam kung anong klaseng kaso ang pwede mong isampa sa langit, sa mesa ng korte ng langit. Pero pare-parehas tayo ng ways at proseso na dapat pagdaanan. Ano yung pagdadaanan natin? Kailangan tayong malinis ng banal na dugo. Kailangan tayong mapatawad. Kailangan walang puwang ang kaaway sa puso natin at sa isipan natin. Kailangan alam nating sabihin sa bibig natin ang constitutional rights ng kingdom. Dapat alam mo ang iyong tipan kay Lord. Dapat alam mo yung salita na tinatayuan mo sa trono ng Diyos. At higit sa lahat, dapat nakapokus ka na hindi ka give up. You will never stop praying until it manifests in the physical realm. Hanggang sa mahawakan mo sa physical realm ang tugon at sagot ng Diyos. Anong sinabi rito? Sabi rito ni John, "Then I fell prostrate at the feet of the angel." Sa sobrang glory niya, sabi niya, "I want to pay a divine honor to him." But he restrained me and said, "Refrain, you must not do that. I am only another servant with you, your brethren who accepted and hold the testimony borne by Jesus." Pansinin niyo ha, testimony borne by Jesus. May pinangahawakang testimony. Kanino nang galing yung testimony na yun? Born by Jesus. Sino ang nagte-testify in your behalf para ikaw ay ma-vindicate? Si Jesus mismo ang nagte-testify sa right hand of the Father. So hindi lang siya judge, hindi lang siya attorney mo. Nagte-turn siya into a person who testify for you. Para ano? Para bigyan ng substance at i-guarantee na yung akusasyon at kasinungalingan at condemnation ng kaaway against you, against your family, against your body, against your finances, against your situation, it will be lifted off and God will turn it around. Makikita po natin yung dulo ng istorya ni Job. Lahat ng nawala kay Job, dinoble ng Diyos. Makikita natin yung hustisya na para kay Job, ibinigay ng Diyos. Are you here? So pansinin niyo yung sinabi niya. Ano sinabi doon? Worship God. So ibig sabihin, yung worship ang magdadala sa iyo dun sa dimension na yun ng trono. Okay? For the substance, pansinin po ninyo, the substance, the essence of the truth revealed by Jesus. Ano yung truth, substance, revealed by Jesus is called testimony. So ano yun? Sabi niya, yung truth na yun na ni-reveal ni Jesus is the spirit of all prophecy. So ibig sabihin, i-activate mo yung prophetic declaration sa prayer by connecting to the Holy Spirit. Na yung Holy Spirit ay connected sa utak ng Panginoon. At yung utak ng Panginoon maida-download inside of you through the Holy Spirit. The moment you open your mouth in the prophetic declaration, it becomes the testimony of Christ. Nagiging testimony ni Kristo yun. Hindi lang to basta prophecy, kundi by the prophetic utterance in your mouth, Jesus is now speaking and prophesying through you. Are you here? Naniwala po ba kayo? Ano kayo yung salitang amen is an agreement of divine legislation.
Ibig sabihin, boto mo to. This is your vote. Pag nag-gather tayo ng ganito as ecclesia, we become a body of voters na nag-a-agree tayo sa ipinapasa nating batas. Nagpapasa tayo ng batas para tayong mga senador at kongresista in the realm of the Spirit na kapag kayong yung Speaker of the House ay nagre-release ng batas, bumuboto ka, amen ako dyan, amen ako dyan, amen ako dyan. Ibig sabihin, yun yung sinasabi ng Panginoon, 2 or 3 gathered in my name, you become binding. You become a body of believer that pass a law from heaven that will affect heaven and earth, that will affect the affairs on earth. The moment it is prophesied, the moment it is declared, the moment it is released, the moment it is backed up by the Spirit of God, the moment it is backed up by the blood of the Lamb, I want to tell you, sabi niya, it will happen. At ang sabi niya rito, those divine will and interpretation and purposes, including both mine and yours. Bakit sinabi ng angel, mine and yours? Kasi natatandaan ninyo, nung nag-reject si Zechariah, si Gabriel, hindi pinaniwalaan, nag-declare ka agad yung angel Gabriel, mapipipi ka. Hindi ka makakapagsalita. There's already a judgment released by the angel. Sabi nung angel na ito, both divine will and purpose, including both mine, which is the angels, and yours. Meaning to say, we can function like that in the realm of the Spirit. Na sinasabi. Kaya kung ito, makukuha ninyo ito at mamamaster ninyo ito, hindi ka tatamarin na magbasa ng Bible para makita mo ang dapat mong tayuan at dapat mong ipaglaban na tinapos na ng Panginoon sa krus. Ano yung tinapos niya para sa'yo? Yung bang sakit, tinapos niya para sa'yo? Then ipaglaban mo ng todo yan. Yung bang kahirapan niyan, tinapos niya sa'yo? Then ipaglaban mo na yung kahirapan na yan, ma-break. Kalooban ba ng Diyos na ikaw talagang pagpalain? Yes, sabi niya, abundant life. So ngayon, pagdating dito sa physical, nag-i-inventory ka na akala mo na mangyayari ang lahat ng ito kapag tapos ka ng pag-aaral. Mangyayari ang lahat na ito kapag may pera ka. Mangyayari ang lahat na ito pag may business ka, magtatagumpay ka. Walang bearing ang lahat ng iyon. Walang bearing ang pinag-aralan mo, walang bearing ang skill ng tao, walang bearing, lahat yan walang bearing. Ang meron lang bearing ay yung word ni Lord na alam mong naihayag sa'yo. Yun yung may bearing sa kingdom. Intindihan po ninyo? Kaya lang, alam mo bang trabahuhin sa realm ng Spirit? Pinakita doon sa Luke 18, day and night. Tayo nga, nightly lang, wala pang day. So, ibig sabihin, isa lang yung lumaban na yun, may resulta siyang nakuha. Pero tayo, corporately, 1 can put 1,000 to flight. 2 can put 10,000. Ibig sabihin, merong exponential strength. Mapapabilis ang manifestation ng ating mga kaso. Mabilis na uusad ang ating mga kaso. Are you here? Are you ready to plead your case before God? Merong kang, ikaw lang ang nakakaalam ng dapat mong pinagkakaabalahan, pinagpopokusan na gusto mong mangyari sa buhay mo, sa pamilya mo. Ngayong gabi, para hindi masayang yung oras natin, magka-quarter to 9 na. Yung remaining 30 minutes natin, gusto ko mag-agree kayo ng 2 tao na mapag-aagrihan ninyo habang nagsasalita siya, nakikipag-agree ka sa kanyang pleading before God. Nakikipag-agree ka. Ang gagawin lang nung kapartner mo habang nagdideklara ka sa harapan ng trono at tinatayuan mo, meron kang dapat na alam mong verse na back up doon sa kaso na sinampa mo sa korte ng langit. Dahil ang pakikinggan doon, hindi ang emosyon mo. Ang pakikinggan doon ay ang kanyang rules. Yung kanyang rules. There is rules in the court. Yung kanyang constitution, yung kanyang salita, yung kanyang kalooban lamang ang mangyayari. Let the will of God be done.
on earth as it is in heaven. Now, lahat tayo meron kanya-kanyang point of concern. Maaring meron kang pinaglaban 2023, pero mag-isa ka lang lumalaban. Pero tayo ngayon, nagkaroon tayo ng tipan, nag-start tayong mag-pray doon kila Rio. At lahat ng yung mga pinag-pray natin, sino rito parating binabanggit, everyday yon lahat. Meron na po tayong answer prayer dito po sa Hardware. Okay? Meron na po tayong answer prayer. Hallelujah. And we believe na yung kay Rio, yung anak ni Rio, it's on the way. Hallelujah. Hallelujah. Are you here? Lahat ng sakit natin na naririto, na present na naririto, hallelujah, kahit ano pa yan, let us believe God that by His stripes we are healed. At lahat ng mga sitwasyon na ipinaglalaban mo, tandaan po ninyo, meron tayong pinaglalaban na nangangailangan ng panahon. Maaring nakakaisang linggo ka pa lang, o maaring ang laban na nakaalat sa'yo ay 1 buwan, or 21 days, or 40 days. It depends. But the Word of God said in Luke 18, never give up in that prayer. The moment you start praying for that particular thing, don't stop concentrating on it. Maging conscious ka sa laban na yon hanggang sa mag-manifest sa physical realm. Are you here? Praise God. Mag-worship muna tayo, pero mag-decide ka sinong partner mo ngayon para i-plead natin yung case natin. Mag-decide ka ngayon. Tumingin ka sa paligid mo, sino ang gusto mong kapartner na alam mo na makikipag-agree sa'yo. Hallelujah. Meron ba? Sige, tingnan na ninyo. Okay. Sino na meron partner? Taas ang kamay. Kasi mamaya para wala na tayong, pagka nag-worship na tayo, na-release na tayo sa deeper consciousness, makinig kayo, pupunta tayo sa trono with the blood of God, with the presence of God, with the praises in our heart, with worship. We will go there to honor the judge. Hallelujah. Are you here? We will pray in tongues. It must be what? It must be said. Tandaan po ninyo yung mga exhortation sa gabi kila Rio. The words that are going to be released, it must be released in a created atmosphere. Naalala niyo yun? Yung bring me a minstrel, naalala niyo yun? Nag-create muna ng atmosphere yung musician na yun until the hand of the Lord came upon Elijah. You got to wait. Kailangan ma-express mo yung presence, yung praises inside of you. One of the best to create an atmosphere is speaking in tongues. You pray in tongues with such, hanggang sa maramdaman mo na mag-iba na yung atmosphere. When you feel that you are in a deeper consciousness of the Spirit, you got to start to plead your case. You got to start to release your case. At yung nakikinig sa'yo ay mag-a-agree sa'yo. Matapos siyang mag-agree sa'yo, yung isa naman ang magpe-pray. At siya naman makikipag-agree sa'yo. Siya naman yung mag-e-amen. Tandaan ninyo ang word na sinabi ni Lord, 2 or 3. May power na yon. Binding na yon. May agreement na yon. May quorum na. Okay? Alam na ninyo yung partner ninyo. Okay. Now, I want you to just sit down, relax. Mag-worship lang tayo ngayon. I want you to pray in tongues in the Spirit right now. Come on. Everybody pray in the Spirit right now. Robadina mula, yeah. Sekidaleba mando.